klaseng mamamatay na mga ngaso. Noong nakaraan, si So Baekyang ay nakahiga sa nyebe at bumulong ang lamig. Hindi ko marinig ang kahit anong tunog. Hindi ko makita ang kahit anong bagay. Hindi ko naamoy ang kahit anong amoy. Parang ang yelo ay punong-puno sa aking tiyan. Mom, sobrang lamig dito. Biglang, isang liwanag ang dumaan sa ulap. Isang matandang babae ang lumitaw at nagsabi, "Oho! Anong kakaibang sitwasyon? 10 araw na ang nakalipas mula nang mag-snow sa lugar na ito. Ang snow ay umabot na ng 5 pulgada. Paano ka pa nabubuhay?" Hinanggo ng matandang babae si So Baekyang mula sa nyebe at sinabi, "Hindi ka isang ordinaryong bata, hindi ba? Mukhang ang katawan mo ay immune sa lamig. Ang lahat ng lamig sa mundo ay parang internal energy sa'yo. Talaga itong kakaibang misteryo. Isipin mo, nakaligtas ka sa snowfield na ito ng higit sa 10 araw. Sigurado akong mayroong kang ultimate yin body na nabasa lang namin sa mga sinaunang akda." Tumingin siya sa mata ng bata. "Bata, ano ang pangalan mo?" Sumagot si So Baekyang ng mahinang tinig, "Hindi ko alam." Nagpatuloy ang matandang babae, "Ilan taon ka na?" "Hindi ko alam." "Paano ka napunta sa ilalim ng nyebe?" "Hindi ko alam." Sayhing ang matandang babae. "Wala kang alala, napakalungkot. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, umabot ka na sa creation realm sa ganitong batang edad. Taglay mo ang perpektong sisidlan para sa martial arts. Magbabayad ang Palace Master ng Northern Sea ng 100 milyong ginto para makuha ka. Napakakaibang pagkakataon ito. Ang mahirap malaman ay kung ikaw ba ay nakalaan para sa aming kulto o kung ang aming kulto ay nakalaan para sa iyo. Bata, susundan mo ba ako? Pakakainin kita at bibigyan kita ng matutuluyan." Tahimik na tumango si So Baekyang. Ngumiti ang matandang babae. "Wala kang amoy. Wala kang pangalan, walang alaala ng iyong kapanganakan. Para bang ikaw ay isang batang ipinanganak mula sa nyebe mismo. Ibibigay ko sa iyo ang aking apel. Magsisilbi ka ngayon bilang Baekyang, ang amoy ng nyebe. Mula sa araw na ito, ikaw ay isang tagasunod ng demonic cult, Baekyang." Tumingin si Baekyang pataas. "Saan ako pupunta?" "Sa isang lugar kung saan nagtitipon ang mga batang kagaya." Sa kasalukuyan, si So Baekyang, na ngayon ay ang demonic cult leader, ay sumabog, "Imposible yan. Hindi ako kailanman kumuha ng disipulo. Kahit gaano pa kalugmok ang mundo, hindi magbabago ang aking mga prinsipyo." "Disipulo?" Tumawa siya. Katawa-tawa yan. Tinutok ni Nambuong Won, ang leader ng Murim Alliance, at nagbitiw na clan head ng Nambuong clan, ang kanyang mga mata. "Hala, Demon Head. Bakit ka ganyan katigas? Sila ay nakaligtas, kahit mula pa sila sa labas ng mundo. Hindi lang iyon, ang batang ito ay nais matuto mula sa iyo at talunin ang mga panganib ng Jianghu. Dapat kang maging proud sa kanila. Bakit ka pa ba matigas?" Hinaplos ni Baekyang ang kanyang mga braso. "Habang proud ako sa kanilang tibay, ang relasyon ng isang master at disipulo ay malamig at matatag. Ang aming kulto ay hindi tumatanggap ng kahit sino lang. Tumatanggap kami ng mga inabandona ng kanilang mga magulang o ng mundo mismo." Pumitik si Nambuong Won sa kanyang dila. "Kihe, at pinupuna pa kami bilang mga overlords. Laging ang mga humuhusga sa iba ang pinakamasama." "Bata, iyan ang sabi niya. Dahil dito, bakit hindi mo nalang i-give up ang pagsali sa demonic cult at maging aking disipulo? Ako si Nambuong Won, ang leader ng dakilang Nambuong clan at ang Murim Alliance leader. Kung susundan mo ako," nang pumutol si Kim Gongja, "Heavenly Demon, bakit hindi mo ako matanggap bilang iyong disipulo?" Nagulat si Nambuong Won. Hinayaan ba niya akong hindi pansinin? Hinaplos ni Baekyang ang kanyang mata. "Hindi ko ba nasabi na? Ang mga tanging maaaring pumasok sa aking kulto ay ang mga inabandona na ng mundo." Tahimik na sumagot si Kim Gongja, "Nagbago na ang mundo. Dahil sa misteryosong pandemya, ang mga tao ay naging Jiangshi. Ang mga sekta at klan ng Murim ay nawasak na. Inabandona na tayo ng mundo, kaya tayo'y inabandona ng mundo, kung gusto mo man itong aminin o hindi." Bumulong siya sa sarili, at higit sa lahat, ako ay isang isang ulilang nakatuon sa tower. Direktang tumingin si Kim Gongja kay Baekyang. "Heavenly Demon, hindi ba't sapat na yon para makapasok ako sa kulto?"
Naisip niya sa sarili, bagamat nakakahiya aminin na ako ay inabandona ng mundo, marahil mas tumpak na sabihin, ako ang unang nag-abandona sa mundo. Pinagmamasdan siya ni Baekyang ng matagal. Pagkatapos, sinabi niya, sige. Kung ganito ka kakumpiyansa, ipakita mo sa akin ang Tri-Sword Technique. Hahatulan ko gamit ang aking sariling mata kung karapat-dapat ka bang pumasok sa aming kulto. Bagamat, sigurado akong puro salita ka lang. Bahagyang yumuko si Kim Gongja. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Bumulong siya, inaktibo ang kanyang kasanayan. Demonsang langit na banal na art ay na-activate. Sa kanyang isipan, maraming mga tekniko ng espada ang nagbukas. Nakita niya ang masalimuot na sayaw ng bakal, ang daloy ng lakas, ngunit iyon lamang ang kanyang nakita. Hindi ko pa lubos na nauunawaan ang demonsang langit na banal na art. Kung susubukan kong gayahin ang mga teknik na ito sa aking kasalukuyang kalagayan, baka maging katawa-tawa ako. Ngunit bigla niyang naalala ang mga salita ng Sword Emperor, maghinagpis sa iyong kawalan ng magagawa. Magtampo sa mundo sa kanyang kalupitan. Inisip ni Kim Gongja, kung magkakalabisan man ako, mas mabuti nang ang maging pinakamahusay na kalabisan. Noong sinabi ng Sword Emperor, kung pinag-uusapan ang pagsira ng mundo, walang sinuman ang mas karapat-dapat sa demonic cult. Ang demonic cult ay bumangon bilang mga pangil na lumalaban sa mundo. Nag-aalab ito sa mga sigaw, ang mga hilaw na sigaw ng kawalan ng pag-asa na umaakyat mula sa mga abo ng mga inabandona. Biglang, isang tinig ng bata ang pumunit sa tensyon. Friendly Ajase. Pakiusap, iligtas mo kami. Mainit dito. Gusto ko pang mabuhay ng konti. Habang pinapagana ni Kim Gongja ang demonsang langit na banal na art, mas lalong nagbago ang kanyang mga iniisip. Sunugin sila. Sunugin ang pugad ng mangkukulam hanggang sa maging abo. Ang mga sigaw ng mob ay pumuno sa hangin, pinapalakas ng takot at galit. Ngunit ang kalikasan ng demonic cult. Mas maraming sigaw kaysa sa mga pangil. Mga hayop kayo na hindi na nakikita ang mga tao bilang tao, sigaw ng isa, ang tinig ay basag sa pagluha. Kumain kayo ng sarili ninyong masamang intensyon. Isang malamig na tinig ang umalingaw sa gitna ng kaguluhan. Sabihin mong nalimutan na ang kabutihan sa martial arts, na hindi na alam ng martial arts ang kabutihan. Walang pakialam kung gaano kahalaga ang balanse ng yin at yang, kahit gaano pa kabanal ang mga prinsipyo ng 4 books at 3 classics, hindi nila kayang patahimikin ang isang sigaw ng isang hamak na tao sa kawalan ng pag-asa. Nagulat si Namboong Won, ang Murim Alliance leader, at nagbitiw na clan head ng Namboong clan. The Demon Head ang teknik na espada na yon. Si Kim Gongja, hindi iniiwas ang kanyang mata, ay nag-isip kung ikukumpara sa espada ng pagkakaisa at balanse, ang espada ng hinagpis ay mas matalim. Kung ikukumpara sa mga espada na ginawa sa mga banal na prinsipyo, ang espada ng kawalan ng pag-asa na ginawa mula sa mga sigaw ay mas malakas. Itinaas ni So Baekyang, ang demonic cult leader, ang kanyang tinig. Tigilan mo na! Nagpatuloy si Kim Gongja, ang kanyang mga iniisip ay isang madilim na mantra. Habang mas maraming humihikbi, mas vulgar ang sigaw at mas matalim ang hampas ng espada. Iyon ang dahilan kung bakit tayo malakas. Ang malalakas ang nabubuhay. Iyon ang doktrina ng demonic cult. Ang mga teknik ng espada ng pinakamataas na otoridad, ang Heavenly Demon, ay wala kundi mga sigaw na itinurok sa mundo sa bawat hampas. Tigilan mo na! Ang tinig ni Baekyang ay nanginginig sa galit. Bumulong si Kim Gongja sa sarili, kahit ang pinakamalakas na otoridad, kahit ang Heavenly Demon mismo, ay sumigaw sa kanyang huling sandali. Sabi ko, tigilan mo na! Sigaw ni Baekyang, tinuturo siya ng isang demonyong sanga. Ikani. Ang tinig niya ay nanginginig sa galit at hindi makapaniwala. Saan mo natutunan ang pinakamataas na teknik ng aming kulto? Ang kanyang mga mata ay kumurap, madilim at matalim, ang mga kamao ay magkasama sa galit na hindi kayang pigilan. Hindi mo ako malilinlang. Kahit gaano kalupit ang anyo ang ipinakita mo sa akin, ay hindi maikakaila na demonsang langit na banal na art. At sa mundong ito, patuloy niya, ang tinig ay mababa at nakakatakot, ang tanging nilalang na kayang matutunan ang art na iyon ay ang mga demonyong nilalang. Ang kanyang titig ay dumapo sa kanya parang isang espada. Hindi kita nakilala dati. Magsalita. Saan mo ninakaw ito? Tumayo si Kim Gongja ng tahimik, ang kanyang paghinga ay steady ngunit pinipilit, ang bigat ng kanyang tanong ay parang bundok na bumagsak sa kanya.
Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig habang bumulong, karapat-dapat ba ako? Sandali, nanahimik si So Baekyang. Ang katawan ni Kim Gongja ay nanginig at siya'y nahulog sa lupa. Death Sovereign, sigaw ng isang tinig, umuukit sa silid na wasak. Nagamit mo na ang sobra sa aura. Ang kanyang paningin ay malabo, ang sobrang lakas ng demon sang langit na banal na art ay nagbanggaan sa kanyang marupok na katawan. Mabilis na lumapit ang Master Alchemist. Mag-inject ako ng restorative liquid sa'yo. Ang tinig ng Sword Emperor ay kumalabit sa kanyang isipan. Kye. Nasa ganitong kalagayan ka dahil sinubukan mong gamitin ang martial art na hindi angkop sa'yo. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na magsimula ka sa mga pundasyon? Pero hindi ka naman ganoon kasama. Karapat-dapat ka. Noong nakaraan, dumating si Baekyang at ang kanyang master sa isang maliit, liblib na bayan. Dito ka titira mula ngayon, mahinahong sinabi ng kanyang master. Kumain ka kapag gusto mo, matulog ka kapag gusto mo, at maglaro kapag gusto mo. Idinagdag niya ng may ngiti, Baekyang, siguraduhin mo lang na mabuhay ka ayon sa gusto mo. Pagkatapos, isang bata ang lumapit kay Baekyang. Ang mga matatanda dito ay mababait. Hindi nila kami pinipilit gumawa ng kahit anong bagay. Nagmura ang kaibigan. Hindi ba't pinapalaki nila tayo para maging mga alipin? Tanga, sagot ng bata. Nandito na ako ng 1 taon at hindi ganon. Naisip ko nga, nakipag-usap ka ba sa mga bagong bata na dumating ngayon? Isa lang ang nakakausap ko. Marami sila ngayon. Hindi mo ba naisip na mas marami ang mga bagong bata na dumating kamakailan? Opo, sagot ng isa pang bata. Sabi nila, mahirap ang taon ng ani, kaya't marami ang mga ulila. Magaling ang ginawa nila sa pagdating dito. Mamatay sana sila sa gutom kung nanatili sila sa kanilang mga bayan. Sumeryoso ang mata ni Baekyang. Kayo paano kayo nakarating dito? Tinutok ng mga bata ang kanilang mga mata sa kanya, bawat isa ay nagbigay ng kanilang kwento. Hindi na gumagana ng maayos ang pagsasaka, sabi ng isa ng mahina. Ang nanay ko, nagtatrabaho sa distrito ng mga pulang ilawgi. Ang sabi ng isa pa. Isang batang babae ang nag-cross ng braso. Ayokong pag-usapan yan. Bakit ko sasabihin sa'yo? Ang isang batang lalaki na may matigas na ekspresyon ay nagsalita. Isang adyusi na may espada ang umatake sa aming baryo sa gabi. Bigla na lang nagkasakit ang aming baryo, dagdag ng isa. Tinakasan ko kasi laging tinatamaan ako ng tatay ko. Tapos, isang batang lalaki, na medyo mas matanda kaysa sa iba, ay tumawa ng madilim. Wow! Sinaktan ko nga ang lolo ko. Ang isipan ni Baekyang ay naglakbay habang ang mga pira-pirasong kwento ay nagsanib. Ang palayok ng jin, bumuli. Ang lahat ng uri ng mga makamandag na hayop at insekto ay nakasiel sa isang palayok, pinapakasiraan ang bawat isa, hanggang ang huling natirang buhay ay may hawak na pinakamatinding lason. Ang bawat salita ng bata ay sumalamin sa kanyang isipan na parang makamandag na bulong. Anong lason sa mundo ang makakatalo sa ito? Tahimik na tinanong ni Baekyang, kayo masaya ba kayo ngayon? Ang mga bata, na hindi alam ang bigat ng kanyang tanong, ay ngumiti. Opo. Sumakit ang puso ni Baekyang. Hindi ito isang utopia. Ito ay isang palayok para paunlarin ang lason ng isang tao. Isang batang lalaki ang ngumiti. Hindi na ako kailangang magtrabaho para sa nanay ko. Isang batang babae ang nagsalita, gagamutin ako ng doktor kahit magkasakit ako. Wala nang makatalo sa akin, sabi ng isa pang batang lalaki ng mayabang. Gusto ko dito. Hinapit ni Baekyang ang kanyang mga kamao at bumulong sa sarili, hindi ko alam. Lahat, oras na para sa agahan, sumigaw ang isang masayahing tinig, na ginising ang mga bata mula sa kanilang mga pansamantalang pangarap sa isang panibagong araw sa palayok ng Jinkan. Baekyang. Ang pinuno ng demonic cult, So Baekyang, ay bumulong sa sarili, matulog kapag gusto mo. Kumain kapag gusto mo. Ang tahimik na umaga ay naabala ng isang ulat. May isang nawawala ngayon, anunsyo ng isang kapatid. Sa mga bukirin, tahimik na tumulong si So Baekyang sa pag-aani, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw kasabay ng ritmo ng mga magsasaka. Maglaro ka rin kapag gusto mo, bumulong siya sa sarili, na inuukit ang mga salita mula sa nakaraan. Isang batang lalaki ang nakatingin mula sa malayo at nagbulong, si Baekyang ay kakaiba. Laging nandyan siya sa mga magsasaka buong araw. Tumango ang kanyang kaibigan.
Opo, at sinasadya niyang hindi kumain. Kakaibang, hindi ba? Si So Baekyang, na hindi apektado ng kanilang mga bulong, ay nagpatuloy sa kanyang tahimik na mantra, siguraduhin mo lang na mabuhay ka ayon sa gusto mo. Noong hapon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. So Baekyang, isang kalmado at may otoridad na tinig ang bumati sa kanya. Matagal na. Lumiko siya at yumuko ng kaunti. Opo, matagal na mula nang huli tayong magtagpo, guro. Inobserbahan siya ng nakatatandang tao, isa sa 7 nakatatandang tao ng kulto, na kilala bilang ang demonic Buddha. Nakarinig ako ng mga kawili-wiling bagay. Tumutulong ka sa mga magsasaka. Nag-aani ng iyong sariling pagkain. Opo, sagot ni Baekyang ng kalmado. Narinig ko rin na ikaw ang gumawa ng iyong sariling mga damit at kumot. Opo. Sumusikip ang mga mata ng nakatatanda. Bakit? Maari kang mabuhay ng komportable dito nang hindi gumagalaw ng isang daliri. Ang lugar na ito ay ang Peach Blossom Spring. Ang mga matatanda ang nagtatanim at namumunga para sa iyo. Isa ka lamang batang babae. Bakit ka magtatrabaho ayon sa iyong kagustuhan? Ang mata ni Baekyang ay nanatiling matatag. Si Ginoong Mo na nagtatanim sa paanan ng bundok ay nawala ng 2 anak na babae dahil sa mga opisyal ng bayan. Nagmumura ang mukha ng nakatatanda. Enan? Si Ginoong Kui na nagtatrabaho sa halamanan ay nawala ng 2 anak nang siya ay konskripsyon para magtayo ng mga pader ng kuta. Nang magprotesta siya sa mga opisyal, pinatay nila ang unang anak niya rin. Inilibing niya ang 2 anak sa kanilang bayan at dumating dito kasama ang asawa niya. Pumait ang tinig ni Baekyang, ngunit naging mas malamig. Ang mga magsasaka na nagbibigay at nagpapakain sa atin ay nasaktan ng mundo. Wala ni isa sa kanila na hindi nasaktan. Hindi ito langit. Hindi nila tayo pinapakain at pinapasuot dahil mga tanga sila. Tumigas ang tingin ng nakatatanda. Kaya, bakit mo akalaing ginagawa nila ito? Ang mga mata ni Baekyang ay sumama, bitin sa bigat ng kanyang pagkaunawa. Para sa ang mundo ay napaka hindi patas sa kanila, hindi nila kayang patawarin ang mga opisyal ng bayan na nagwasak sa kanilang mga buhay. Gusto nilang maghiganti, ngunit kulang sila sa lakas para makuha ito. Narinig ko na ang martial arts ay kailangan pag-aralan mula sa murang edad para maging master. Ang mga magsasaka ay matanda na at hindi naabot ang antas na yon. Ngunit kaya nilang magsaka para sa mga batang kayang mag-aral ng martial arts. Yan ang tunay na kahulugan ng Peach Blossom Spring. Hindi ito isang santuaryo. Isa itong lutuan para gawing mga sandata ng paghihiganti. Mananahimik ang nakatatanda sa ilang sandali, bago magtanong, naniniwala ka bang narito ka upang maghiganti para sa kanila? Tumango si Baekyang. Opo. Kaya kami narito sa punong tanggapan ng demonic cult. Nagtinginan sila sa matinding katahimikan. Sa wakas, nagsalita ang nakatatanda ng malumanay, Baekyang. Opo, guro. May mga bagay ka bang nais sabihin sa mundo? Opo. Marami akong gustong bumangon ang mga labi ng nakatatanda, nagbigay ng mahinang ngiti. Naiintindihan ko. Kaya't ang mundo ay kailangang marinig ang mga yon. Nakapasa ka sa pagsubok para makapasok sa kulto. Hindi ka nag-alinlangan kahit na napapaligiran ng maraming pagkain at ginhawa. Ipinakita mo ang iyong lason ng malinaw. Tumaas ang tono ng boses ng matandang tao. Magiging disipulo kita mula sa sandaling ito. Tatawag ka sa akin ng guro. Ang iyong espada ay magsusound ngayon bilang tanda ng hindi mabilang na mga sigaw. Bumuo ng malalim si Baekyang, ginampanan ang ritual ng siyam na bow upang kilalanin ang kanyang bagong guro. Tinatanggap ko, guro. Sa kasalukuyan. Nakahiga si Kim Gongja sa malamig na sahig ng bato. Ang katawan ay nanginginig mula sa bigat ng paggamit ng ipinagbabawal na kapangyarihan. Bangon ka. Ngayon. Ang boses ni So Baekyang ay malamig pero matatag. Umutot si Kim Gongja, nahirapan siyang tumayo. Hoy, heavenly demon. Kung maghuhupa ka diyan, hindi ako makakabangon kahit gusto ko pa. Parang magkaklip na ang ulo ko sa'yo. Pinikit ni Baekyang ang kanyang mga mata. Sa tingin ko, kung gaano ka fluent magsalita, maayos lang ang katawan mo. Tumayo siya at itinawid ang mga kamay. Maghugas ka at linisin ang sarili mo. Hugasan ang iyong katawan at ang iyong puso ng tapat. Napakamot si Kim Gongja at tinitigan siya ng pagkalito. Pasensya.
Hihintayin kita sa labas ng yungib na ito. Habang umiikot at umaalis, naghinagpis si Kim Gong-jae saglit, pagod na pagod. Malapit, ang Potion King, ang Master Alchemist, at ang Viper ay nakatulog ng hindi mapakali, mumurming sa kanilang mga panaginip. Mumurming ang Potion King, Marcus, sa wakas, ito na ang aking 100 na tagumpay. 999,999 na tagumpay. Yung batang chemist Si Kim Gong-jae, bagamat pagod pero natatawa, ay bumubulong sa sarili, ano kaya ang pinapangarap nila? Binuksan niya ang window ng kanyang karakter, pinagmamasdan habang unti-unting nananatahil ang mundo sa kanyang paligid. Ang Master Alchemist, malalim sa isang panaginip, ay mumurming sa sarili, tama ako. Bakit ko pa kailangang ipaliwanag ang isang bagay na ganun kasimple sa inyo? Kahit ipaliwanag ko pa, hindi nyo maintindihan. Lahat kayo parang mga lamok sa tubig. Ang ibig kong sabihin ay kung ginamit nyo ang utak nyo kahit konti lang, sigurado. Si Viper, na pati sa kanyang mga panaginip ay natatawa, ay nagngiti ng darkly, muehehehehe. Pinagmasdan ni Kim Gong-jae silang dalawa, kumakaway ang ulo. Hindi ko sila dapat gisingin. Tumingin siya kay Viper. Lalo na yun huling bahag. Sa pintuan ng yungib, si So Baekyang ay nakatayo, mga kamay nakatupi, naghihintay. Sigurado kang nilinis mo ang bawat sulok, ha? Tumayo si Kim Gong-jae at tumango ng may kumpiyansa. Opo, sinigurado kong kahit ang puso ko ay nalinis. Pakiramdam ko'y sobrang linis ko ngayon. Pinagmasdan ni So Baekyang si Kim Gong-jae at ang kanyang mga mata ay humigpit ng bahagya. Hindi ko gusto ang mga lalaking magaling magsalita. Mas magaling ka pa magsalita, para kang isang kawatan, hindi tulad ng isang tunay na lalaki. Talaga akong nag-aalala. Binuksan ni Kim Gong-jae ang kanyang window ng karakter at mumiti ng maligaya. Ganoon ba? Sa loob ng kanyang mga isipan, pinagmamasdan siya ni Heavenly Demon. Bilang dagdag sa pagiging magaling magsalita, maganda pa ang kanyang mukha. Mukha siyang mabait. Parang perfect siya upang maging leader ng Ignoble Clan. Nagtanong si Kim Gong-jae, na puno ng kuryosidad, ano ba ang Ignoble Clan leader? Sumagot si So Baekyang nang walang pag-aalinlangan. Ang Ignoble Clan, o kilala rin bilang Hao Clan, ay isang kanlungan para sa mga taong mababa ang estado sa lipunan, mga pulubi, mga prosti, at mga katulad nila. Kahit na mababa ang kanilang estado, kilala sila dahil sa walang kapantay na kakayahan sa pangangalap ng impormasyon. May mga taina sila sa bawat sulok. Itinaas ang kanyang kamay patungo sa daraanan sa harapan, sinabi niya, sundan mo ako. Karaniwan, kailangan mong magsuot ng damit ng demonic cult at dumaan sa maraming pagsubok. Hindi ibig sabihin na nakapasa ka na dahil napatunayan mo ang iyong sarili. Ngumisi si Kim Gong-jae. Ang unang pagsubok ng inyong kulto ay ang pagsubok ng ginhawa, sabi ni So Baekyang at ininterrupt siya. Opo. Bibigyan ka ng pagkain at damit ng libre. Ang mga nakokontento na rito ay nagiging mga disipulo ng panlabas na pamilya at pinapalaki bilang mga magsasaka, panday, o mga mandirigma na escort. Nagpatuloy si Kim Gong-jae. Pero ang mga nakapasa sa pagsubok ay nagiging mga disipulo ng panloob na pamilya at opisyal na natututo ng demonic arts. Dito nila talagang pinapasok ang kulto. Hinigpitan ni So Baekyang ang kanyang mga mata. Paano mo nalaman iyon? Ngumiti si Kim Gong-jae na parang may alam. Nakita ko ang iyong trauma nang pinatay mo ako. Isa akong tao na may alam sa maraming bagay. Bumuntong hininga si So Baekyang. Gaano kalupit ang kalangitan? Akala ko ba ang mga huling pagtutuos ko ay magiging makatarungan? Talaga bang kailangan kong tanggapin ang isang tulad ng Ignoble Clan na palamura bilang aking disipulo? Mula sa malayo, ang Sword Emperor ay tumawa. Siya ang Heavenly Demon sa isang dahilan. Magaling siyang makakita ng talento. Kung siya'y isang palamura, hindi ko na siya abutin. Pero kapag kailangan, palaging umaabot siya. Hinaplos ni Kim Gong-jae ang kanyang ulo. Pinasasalamatan ba ako o inaaway? Ngumiti siya sa sarili. Sa mga ganitong oras, kung akuhin ko ito bilang papuri, parang magaan ang mundo. Nag-swing ang Sword Emperor ng isang smirk at sabi, yun ang dahilan kaya parang palamura ka. Zombie! Kumampi si So Baekyang at nagsabi ng matigas, okay na siguro ito. Magpasalamat ka, pinili ko na kang gawing disipulo. Ayon sa mga alituntunin ng demonic faction, hindi ko tatanggihan ang isang tao na nakakaya. Sumik ang mukha ni Kim Gong-jae. Kung ganoon.
Pero, ininterrupt siya ni Sobaekyang, ang boses ay matalim, hindi ko pa rin ikaw matanggap bilang disipulo. Napaluhod si Kim Gongja. Ha? Sandali, Heavenly Demon, hindi ba't labis na yon? Naglakbay ako mula sa malalayong lugar para maging disipulo mo. Ipinakita ko na karapat-dapat ako. Bakit hindi mo ako tatanggapin? Nanatiling malamig ang mga mata ni Sobaekyang. Unang-una, ang sinabi mo ay kahina-hinala. Sinasabi mong galing ka sa labas at matagal mong hinahangaan ako. Parang kasinungalingan. Bumuntong hininga si Kim Gongja sa loob. Bakit kaya ganito ka-sharp ang instinct? Nagpatuloy siya, iniwan kita noon dahil hindi mo ipinakita ang masamang kalikasan. Sa totoo lang, kakaibang magaling ka ring magpakita ng kabutihan. Hindi ko sigurado kung para sa akin ka o ako para sa'yo. Itinaas ni Kim Gongja ang katawan niya. Ano ang pagsubok? Ipinakita ni Sobaekyang ang isang madilim na hukay. Sa ibaba, inihulog ko ang isang sundalo ng Jiangxi. Siya ay isang master ng martilyo sa Jianghu, isang tao na may mataas na pag-asa sa kanya. Talunin mo siya. Kung magagawa mo, tatanggapin kita bilang aking disipulo. Tumango si Kim Gongja ng mabagal, muling bumalik ang tiwala sa sarili. Ngunit, dagdag ni Sobaekyang, dapat mong labanan siya habang gutom. Habang naglalaban, ang iyong puso ay dapat puno lamang ng gutom. Walang ibang emosyon ang pinapayagan. Si Kim Gongja ay napangiti sa sarili. Itinuturing na niya akong disipulo. Pinatigas ni Sobaekyang ang boses niya, nagkakaroon ng mapanganib na tono. Alalahanin ang boses, ang mga ungol, ang galaw ng kamay, ang galaw ng mga paa. Bawat kilos ng isang taong namatay sa gutom. Pag-isahin ang lahat ng iyon sa isang emosyon. Sa emosyon na iyon, igalaw ang iyong espada. Ang tanging pakiramdam ng gutom ang dapat magtulak sa iyo. Ang boses ni Sobaekyang ay umalinggaw sa isip ni Kim Gongja. Kapag nangyari yon, magagawa mong gamitin ang tunay na kapangyarihan ng Demonic Heaven Divine Art. Ang kuryosidad ni Kim Gongja ay nagising. Anong mangyayari kung igagalaw ko ang espada ko gamit lamang ang pakiramdam ng gutom? Ang ngisi ni Sobaekyang ay lumalim. Magagawa mong talunin ang isang tao na hindi pa kailanman nagutom sa isang suntok. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa kong lipulin ang 50% ng Orthodox Murim sa isang suntok. Pinigilan ni Kim Gongja ang mga kamao, pinapansin ang mga salitang iyon. Mga kuko na sumisira sa mundo. Nagpatuloy si Sobaekyang, ang tono niya malamig at nagtuturo. Una, kailangan mong maranasan kung ano ang pakiramdam ng mamatay dahil sa gutom. Ang susunod na leksyon ay uhaw. Kapag nagawa mong igalaw ang iyong espada gamit ang purong esensya ng uhaw, magagawa mong talunin ang mga hindi pa nakaranas ng ganoong paghihirap. Ang mga mata ni Sobaekyang ay kumikislap ng mapanganib na liwanag. Matututuhan mo ang espada ng siyam na pagsubok. Sa tulong nito, babaliktarin mo ang mundo. Ang mga labi ni Kim Gongja ay yumuko sa isang ngiti. Parang napakagandang pakinggan. Ipinakita ni Sobaekyang ang direksyon ng hukay. Kaya ano pang hinihintay mo? Tumalon ka na sa impyerno. Ma'am. Ang saludo ni Kim Gongja bago tumalon papunta sa kalaliman. Habang siya ay bumabagsak, nagbulong siya sa sarili, sa mundong ito, mayroong ba pang mas kakaibang salita kaysa zombie? Siya ay nag-grimace. Iyon ay force palm. Ang tunog ng pagkabagsak ay umalingaw sa kuweba. Si Kim Gongja ay natisod at mabilis na tumayo at tumakbo ng mas malalim sa dilim. Kuf-arg! Nasa kabaliwan na ito, sigaw niya. Ang boses ni Sobaekyang ay narinig mula sa itaas. Uhaw! Huwag mong igalaw ang espada ng basta-basta. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na alalahanin ang paghihirap ng isang taong namatay sa gutom? Kung basta-basta ka lang gumalaw, magiging walang laman ang Demonic Heaven Divine Art. Ngunit hindi ko nararamdaman ang gutom ngayon, umangal si Kim Gongja. Ikaw na hangal, sabi ni Sobaekyang. Sabihin ba sa akin na hindi mo kayang imaginin ang isang bagay na pula dahil hindi mo ito nakikita? Hindi dahil hindi ka gutom ay hindi mo na matutukoy kung ano ang pakiramdam ng gutom. At ang kanyang mga ngipin. Kyuk! Ang boses ni Sobaekyang ay huminahon ngunit nanatiling matalim. Kung hindi mo magagawa, ibig sabihin ay hindi ka pamilyar sa tunay na gutom. Sobra kang busog. Ang isang tagapagsanay ng Demonic Heaven Divine Art ay dapat kayang tawagin ang mga emosyon na ito ayon sa kagustuhan.
Huminto siya saglit at nagbigay ng utos, isipin ang pinakamahabang oras na hindi ka kumain. Alalahanin ito. Maranasan muli ito. Nasaan ka? Ano ang pinakakinahuhumalingan mo? Gaano katagal ka nagutom? Nag-atubili si Kim Gong-jae. Ang pinakamahabang marahil 3 o 4 na araw. May pagkaantala. Pagkatapos 3 araw. Ang boses ni So Baekyang ay may pagdududa. Sabihin ba sa akin na 3 araw lang ang itinagal ng gutom mo sa buong buhay mo? Impossible. Ang mundo ay nagulo sa mga nakaraang taon. Ang taggutom ay tumagal ng mga panahon. Maliban na lang kung ikaw ay kabilang sa isang kilalang pamilya, 3 araw ay wala lang. Naghanap si Kim Gong-jae ng paliwanag. Sa labas ng mundo na aking tinirahan, masagana ang mga bagay kumpara sa Central Plains. Hindi mo pa rin nauunawaan. Sigaw ni So Baekyang. Ang pakiramdam ng gutom ay ang pinaka-primal na pagnanasa. Hindi ito maaaring baliwalain. Ito ay isang paghihirap na alam ng bawat tao. Ang mga emperador at mga karaniwang tao ay nakakaranas ng parehong gutom. Paano mo asahan na maintindihan mo ang demonic heaven divine art kung hindi mo nauunawaan ito? Si Kim Gong-jae ay kumunot ang noo. Yuh! Nabuhay ako bilang isang class hunter sa mahigit 10 taon. Nakaranasan ko ng magutom ng maraming beses. Pati na nang bumili ako ng tteokbokki, naghanap ako ng mga lugar na magbibigay lang sa akin ng 4 pang piraso ng rice cakes. Narinig ni So Baekyang ang kanyang mga hakbang habang siya ay nagtakbuhan patungo sa kinaroroonan niya. Kalimutan mo na. Nagawa kong magkamali na mag-expect mula sa'yo. Isa ka lang na taong mahilig magmalak. Ang puso ni Kim Gong-jae ay dumagundong. Heavenly Demon. Huwag kang umalis. Ang kanyang anyo ay nawala sa dilim. Heavenly Demon. Ito'y katawa-tawa. May katwiran ba na hindi ko matutunan ang martial arts dahil hindi pa ako nagutom ng sapat? Sinigurado ko na hindi ako mamatay dahil sa gutom. Siya'y kumunot ang noo, ang pagka-frustrate ay umabot sa rurok. Nagising si Kim Gong-jae na mabilis, hingal na hingal. Nagawa ko na ang aking makakaya. Sa malapit, pinagmamasdan siya ni Sword Emperor na may nakangiting ekspresyon. Wow, isang ganap na tradisyonal na paraan ng pagsasanay. Wala namang masama kung siya ang magtuturo ng iyong ultimate technique. Ang mga mata ni Kim Gong-jae ay kumunot. Sige, ganito na nga pala, ano? Ang kanyang determinasyon ay tumibay. Akala mo ba tatakbo ako dahil sa ganitong paraan mo ako tratuhin? Siya'y ngumiti, ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng tiyaga. Magandang balita. Kahit ganito ako, napatay na akong muli noon. Nagmulat si Viper mula sa kanyang tulog. Yu! Saan ka pupunta? Si Kim Gong-jae ay naglakad patungo sa pinakamalalim na bahagi ng kuweba. Pupunta ako sa lugar na kailangan ko upang malampasan ang stage na ito. Ang kanyang mga isip ay naglalagablab ng determinasyon. Akala mo ba hindi ako mamamatay dahil sa gutom? Si Sword Emperor ay tumango. Masama ito. Siya'y ganap na nawawala sa kanyang sarili. Siya ay isang baliw na walang pakialam sa kung anuman kapag galit ni. Parang magiging ilang linggo na naman tayong stuck dito. Masamang tao. Talaga bang balak mong manatili dito hanggang mamatay ka sa gutom? Bakit? Sagot ni Kim Gong-jae ng kalmado. Napabuntong hininga ang Sword Emperor. Hay naku zombie, Gong-jae. Kami na lang yata ang mga pinakamatindi sa buong mundo, pero teka lang. Walang problema sa akin na magtulungan ka sa training, pero ano bang kasalanan ko na ako na lang ang makakakita sa'yo? Pinagwagayway ni Kim Gong-jae ang kamay, tanda ng hindi pag-aalala. Huwag mo akong buluhin. Sinabi ng emperador ng espada, tatanungin lang kita ng 1 beses. Ilang araw mo balak gawin ito? Sumagot si Kim Gong-jae, nakita ko ito sa trauma ng makalangit na demonyo. Siya ay nabuhay ng 111 araw sa pamamagitan lamang ng sirkulasyon ng enerhiya at hindi kumain ng kahit ano. Kaya, balak kong mabuhay ng 112 araw. Sinabi ng emperador ng espada, putang tanga. Kahit subukan mong mabuhay ng 100 araw, hindi mo kakayanin. Tignan mo ang panahon ngayon, nagyelo. Kung hindi mo agad babalutan ang sarili mo ng aura, mamamatay ka. Paano mo babalutin ang sarili mo ng aura ng buong 100 araw? At Gong-jae,
Kahit gutumin mo ang sarili mo sa loob ng 100 araw, hindi lang iyon simpleng gutom. Naranasan mo na bang magutom ng 100 araw? Sabihin mo sa akin kung hindi mo pa nasusubukan. Sumagot si Kim Bong-jae, ikaw ba, nagutom ka na ng ganoon? Sinabi ng emperador ng espada, syempre. Nag-ayuno ako kasama ang mga monghe noong bata pa ako. May mga araw na pakiramdam ko mamamatay ako sa gutom, pero pagkalipas ng 15 araw, nawala na ang pakiramdam ng gutom. Hindi iyon gutom. Iyon ay pagsasanay ng isip, mental training. Sumagot si Kim Bong-jae, may sagot na ako. Magugutom ako hanggang sa ika-15 araw at pagkatapos ay ulit-ulitin ko ang araw na yon. Nagulat ang emperador ng espada. Ano ang sinabi mo? Sinabi ni Kim Bong-jae, hindi ako kakain ng kahit ano sa loob ng 15 araw. Titiis ko ito hanggang sa umabot sa sukdulan ang aking gutom. At pagkatapos, papatayin ko ang sarili ko sa ika-15 araw upang manatili sa estadong iyon. Hindi na magbabago ang pakiramdam ko ng gutom. Paano kung ulitin ko iyon sa loob ng 112 araw? Hindi mauubos ang aking aura at patuloy ko pa ring mararamdaman ang gutom. Sinabi ng emperador ng espada, sira ulo ka. Matuto ka na lang sa akin. Huwag kang kumuha ng kung sinong kulto bilang guro mo. Kung talagang kailangan mo ng guro, ako na lang ang piliin mo. Ano ba ang nagtutulak sa'yo na gawin ang ganitong kabaliwan? Sinabi ni Kim Bong-jae, nais kong ganap na matutunan ang banal na sining ng demonyong langit. Alam mo ba kung bakit nawala ang makalangit na demonyo sa mundong ito? At kung bakit bumagsak ang mundo ng Chronicles of the Heavenly Demon? Naging wala ang mundo dahil naramdaman nilang wala ng saysay ang mabuhay. Ayokong matapos ang mundong ito ng ganoon. At ayokong matapos ang karakter na kilala bilang makalangit na demonyo sa ganoong paraan. Madaling mabuhay tulad ng emperador ng apoy. Mayroon siyang pandarayang kakayahan at isang mapagmataas na ugali. Ang dahilan kung bakit ako nanalo ay dahil malakas ako at ang mga natalo ay puro hangal lamang. Gagawin ko kung ano ang gusto ko para malampasan ang yugtong ito dahil wala akong pakialam sa mga tanga. Pagtatawanan at hahamakin ang lahat. Bagamat mukhang astig ang ganoong kilos, ang mabuhay ng puro panunuya ay parang bata pa rin. Ang pagiging matuwid ay maaaring mukhang bata minsan, ngunit ang pamumuhay ng matuwid ay hindi. Ako ay tao rin. Kailangan kong mabuhay. Sa ganung kaso, ang sagot sa tanong kung paano ako dapat mabuhay ay malinaw na. Nagsalita si Kim Bong-jae sa sarili niya, 1 linggo na mula nang magsimula akong mag-ayuno. Yelenan, ang unang 2 araw ang pinakamahirap. Pagsapit ng 3 araw, nagsimulang humupa ang paghihirap. Nagsimulang bumagal ang galaw ng aking bituka. Bumagal ang aking pag-isip. Unti-unting natutuyo ang aking buhay. Para akong isang ilog sa 1 taon ng taggutom. Ito ba ang tunay na gutom? Tumayo siya at sinabi. Hindi. Ang manatiling nakaupo ay walang maitutulong. Tinanong siya ng emperador ng espada, anong ginagawa mo? Sumagot si Kim Bong-jae, nagsi-exercise ako. Nagkamali ako. Ako ay hangal. Ang gutom na tinutukoy ng makalangit na demonyo ay maaaring hindi lamang tungkol sa hindi pagkain. Hindi ito tungkol sa pag-upo sa posisyong lotus at pag-ayuno. Ang tunay na gutom ay ang pagnanais na kumain ngunit hindi makakain. Ngayong linggo, naisip ko ang isang magsasaka. Isang gutom na magsasaka. Aling magsasaka ang titigil sa pagpunta sa kanyang bukid dahil lamang sa siya ay gutom. Gutom man o hindi, kumain man o hindi, kailangan pa rin niyang magtrabaho. At sa kabila ng matinding pagsisikap, wala pa rin siyang makakain. Kukunin niya ang kanyang palang kalahating bilog at huhukayin ang lupa. Ngunit dahil taon ng taggutom, kahit anong gawin niya, hindi tumutubo ang mga buto. Wala siyang magawa kaya siya nagugutom. Mahigit kalahating taon nang walang ulan. Ang imbakan ng tubig ay tuyo at ang balon ng nayon ay wala ng laman. Wala nang isang patak ng tubig sa mga bukirin. May ilang mga taga-nayon ang iniwan na ang kanilang tahanan at patungo sa baybayin, umaasang may mas mabuting naghihintay sa kanila. Ngunit ang magsasakang ito ay hindi sumuko dahil hindi rin magiging iba ang sitwasyon sa dagat. Ang mga tao ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagkuha mula sa mundo. Ngunit ang isang magsasaka ay marunong lamang kumuha mula sa lupa. At hindi niya alam kung paano kumuha sa ibang paraan. Kaya patuloy siyang nagbubungkal ng kanyang bukirin araw-araw kahit alam niyang walang tutubo.
Pagdating ng gabi, umaakyat siya sa bundok upang balatan ang kahoy, kahoy na maaaring kainin. Ngunit ngayon, kahit iyon ay nauubos na. Ang gutom ay tungkol sa paggawa ng mundo na ganap na maputi. May pamilya siya. May mga anak siya. Nagtanong ang emperador ng espada, at ano ngayon? Sinabi ni Kim Gongjae, ngunit kahit ang balat ng punong ito ay hindi para sa akin. Nakahanap siya ng tubig at pinakuluan ang balat ng puno. Sinabi ng magsasaka sa sarili niya, nagugutom ako. Gusto kong kumain. Pero hindi ko kaya. Kailangan kong ibigay ito sa aking mga anak. Sila man lang dapat magkaroon nito. Sumigaw ang kanyang anak, ayoko na nitong kainin. Itinulak niya ang mangkok, dahilan upang mahulog ito sa lupa. Itinaas ng ama ang kanyang kamay sa kanyang anak. At sinabi niya sa sarili niya, hindi ako ito. Hindi ako ang taong nananakit ng sarili kong anak. Pero napakalala ng taggutom at napakatagal ko nang hindi kumakain. Kaya dahil sobrang naging maramdamin ako kaya. Hindi ganito dapat ang buhay ko. Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili niya, mula pa noong nagsimula ang mundo, nagkaroon na ng di mabilang na taggutom. At sa bawat taggutom, nagkaroon ng di mabilang na magsasaka. Di mabilang na pagkakataon ng matinding gutom. Sinabi ni Kim Gongjae, labanan mo habang gutom ka. Lahat ng aking paghiwa ng espada ay dapat manggaling sa kung paano gumagalaw ang aking mga kamay sa gutom. Habang hinihingal, iwinasiwas niya ang kanyang espada. Sinabi niya sa sarili niya, gumagalaw ba sa isang tiyak na paraan ang aking mga kamay kapag gutom ako? Muli niyang iwinasiwas ang espada at sinabi sa sarili niya, tama. Gumagalaw ang ating mga kamay sa isang partikular na paraan kapag tayo ay nagugutom. Tandaan ang tinig, ang mga daing, ang kilos ng kamay, ang kilos ng paa, at bawat galaw ng isang taong nagugutom. Ang galaw ng kamay na iyon ang parehong galaw ng kamay na ginamit ng magsasaka nang sampalin niya ang kanyang sariling anak. Tandaan ang lahat ng iyon. Pagsama-samahin ang lahat sa isang damdamin. Ang galaw ng kamay na iyon ang parehong galaw na ginamit ng magsasaka nang sipain niya ang pintuan, lumabas, at itinapon ang balat ng puno sa lupa. Iwinasiwas niya ang kanyang espada dala ang pakiramdam ng matinding gutom. Ang galaw ng kamay na iyon ang ginamit ng magsasaka nang siya ay bumalik sa bahay at ibinigay ang balat ng puno na natakpan ng lupa sa kanyang anak. Mula pa noong nilikha ang mundo, may mga magsasakang sinaktan ang kanilang mga anak at may mga magsasakang hinaplos ang pisngi ng kanilang anak at humingi ng tawad. May mga magsasakang nabuhay hanggang sa susunod na taon at may mga magsasakang namatay kasama ang kanilang mga anak. Kahit ano pa ang ginawa ng kanilang mga kamay, palaging may gutom sa bawat galaw nila. Pumikit siya. Biglang ginamit niya ang kanyang kakayahan, banal na sining ng demonyong langit, unang anyo, espada ng gutom. Sinabi niya sa sarili niya, ito ang gutom. Ito ang matinding pagkagutom. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Sinabi ng emperador ng espada, siraulo ba talaga siya? Sinabi ni Kim Gongjae, bakit mo na naman ako tinawag na siraulo? Nag-ensayo naman ako ng maayos ngayon, hindi ba? Sinabi ng emperador ng espada, kaya nga nila sinasabing ang mga mangmang ang pinaka-nakakatakot. Zombie, ikaw talaga ay isang natatanging siraulo. Habang ang kaluluwa mo ay nasa panig ng ortodoksong sekta, ang iyong isipan ay pagmamay-ari ng kultong demonyo. Hay naku! Sinabi ni Kim Gongjae, so what? Sinabi ng emperador ng espada, isang hangal na hindi marunong sa martial arts. Sa madaling salita, isa kang ortodoksong master ng martial arts na gumagamit ng mga sining ng demonyo. Kailangan ko pa bang ipaliwanag? Isa kang ortodoksong martial master, pero ang alam mo lang gamitin ay mga demonyong sining. Naiinis na ako sa'yo. Paano ko tuturuan ang isang tulad mo ng aking martial arts? Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili niya, nagugutom ako. Gusto kong kumain ng Choco-Pie. Sinabi ng emperador ng espada, kung tuturuan ko siya tulad ng kung paano ko tinuruan si matandang Marcus, mukhang lahat ay mapupunta sa impyerno. Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili niya, ang gutom ay parang Choco-Pie, ha? Sinabi ng emperador ng espada, hoy, iniisip mo na naman ang ibang bagay, hindi ba? Sinabi ni Kim Gongjae, iniisip kong bumaba ng bundok sandali. Sinabi ng emperador ng espada, para saan? Balak mo bang ipakita ang kakayahan mo sa makalangit na demonyo? Sinabi ni Kim Gongjae, hindi. Kakasimula ko pa lang sa pagsasanay ng banal na sining ng demonyong langit. Kailangan ko nang magpakamatay ulit at bumalik sa makalangit na demonyo.
Sinabi ng emperador ng espada, mukhang hindi ka naman tuluyang walang pag-asa. Sinabi ni Kim Bong-je, ano naman ang maganda doon? Wala namang mabuti roon. Nang tinignan ako ng makalangit na demonyo nang may paghamak, dahil hindi ko pa naranasan ang gutom noon, alam mo ba kung gaano ako nadismaya at nasaktan? Ako ang tipo ng taong hindi nakakalimot ng sama ng loob. Ang simpleng pagkilala niya sa akin ay hindi sapat para pagalingin ang sakit ko. Sinabi ng emperador ng espada, nakakakilabot ka, bata. Sinabi ni Kim Bong-je, ang reaksyong gusto ko ay isang pagkagulat. Napakahusay mo. Napakatalino mong nilalang. Hindi ko na malayang ikaw ang aking kapalaran. Mukhang naulap ang aking mga mata sandali. Patawad. Ang pag-iisip lang nito ay kasinlasan ng Chocopi. Sinabi ng emperador ng espada, napakabaliw mong nilalang. Sinabi ni Kim Bong-je, may naramdaman ako nang ginamit ko ang banal na sining ng demonyong langit kanina. Kung ikukumpara sa mga tao ng panahong ito, hindi ko pa talaga naranasan ang tunay na gutom. Habang iniisip ko ang mga magsasakang nagpapakulo ng balat ng puno, hindi ko lubos na maisalarawan kung anong klase ng balat iyon o paano ito dapat lutuin. Kailangan kong punan ang kakulangan ko sa imahinasyon ngayon. Gumamit si Kim Bong-je ng kanyang kakayahan, 100 na kaluluwa ng reinkarnasyon. Biglang lumitaw si Estelle kasama ang 4,000 at 69 na kalansay. Sinabi ni Estelle, "O Panginoon, tinawag mo ba kami?" Sinabi ni Kim Bong-je, "God na demonyo, may ipapagawa ako sa iyo." Sumagot si Estelle, "Ako ay naghihintay sa iyong utos." Sinabi ni Kim Bong-je, "Ang mundong ito ay malapit nang matapos. Ang mga tao ay nagiging mga espiritu at bangkay, gumagala sa kabilang buhay. Ang lugar na ito ay maaaring katulad ng imperyong Aijim na minsan mong winasak. Madali lamang ang aking mga utos, ikalat ninyo at kolektahin ang mga bangkay ng mga namatay sa gutom. Sigurado akong may nayon o sakahan sa malapit. Hanapin ang mga bangkay ng mga namatay mula sa gutom at dalhin sila dito. Ang mga bangkay na ito ay may kakayahang gumalaw, kaya't magtatangkang lumaban, ngunit mangibabaw kayo sa pamamagitan ng inyong dami." Sinabi ni Estelle, "Gaano karami? Gaano karaming bangkay ang kailangan naming dalhin pabalik?" Sinabi ni Kim Bong-je, 112. Sinabi ni Kim Bong-je sa sarili niya, "Matutunan ko ang lahat tungkol sa kanilang gutom di." Sinabi ni Kim Bong-je, "Dalhin mo sa akin ang 112 na bangkay." Sinabi ni Kim Bong-je sa sarili niya at maglapit sa makalangit na demonyo. Sinabi ni Estelle, 112. "Panginoon, 112 kamatayan ay sobra. Ang pait mo na ngayon, mahirap ka nang makilala." Sinabi ni Kim Bong-je, "Naging tapat ka na ba sa akin ng ganito?" Sinabi ni Estelle, "Kung mawawala ka, mawawala din ako. Hindi na ako mananatili sa aking maliit na paraiso. Ang buhay ko, ang aking alaala, ang aking layunin, lahat ay mawawala. Nakadepende sa iyo ang lahat. Kahit na ako'y nag-aalala sa aking sarili, nag-aalala rin ako sa katawan mo." Sinabi ni Kim Bong-je, "Maganda na tapat ka. Kamusta ang buhay ngayon?" Nagulat si Estelle at sinabi, "Ano?" Sinabi ni Kim Bong-je sa sarili niya, "Matapos kong makuha ang karapatan na monopolyo ang ika-20 palapag, pinalaya ko ang God na demonyo sa nayon. Dumating ka na upang manirahan sa nayon ni Esther. Ang mga tao na iyong pinahahalagahan, na mas mahalaga pa sa iyong buhay, ay bumalik. Paano ang buhay mo? Maliban na lamang kapag kailangan ko siyang mag-utusan, karaniwan ko siyang pinapayagan na manatili sa nayon ng saglit." Sinabi ni Estelle, "Ako ay okay naman." Sinabi ni Kim Bong-je, "Ayos lang ba?" Sinabi ni Estelle, "Ayos lang ah. May insidente kung saan may dumating na mga mangubos. Inangkin nila ang mga lakas na yaman na itinatago ng Death Sovereign at sinasabi ng 5 malaking guild na narito sila. Pero ang mangkukulam na dinala mo, pati na rin ang mga mangubos na sumunod sa kanya, ang humadlang sa kanila. Wala namang malaking kaguluhan." Sinabi ni Kim Bong-je sa sarili niya, matiwasay ang paglilinis ng Black Dragon Guild. Sinabi ni Estelle, "Ang mga mas maliliit na Panginoon ng kalapit na kaharian ay hindi na kami ginugulo. Inaatake sila ng isang outbreak ng tigdas na ipinakalat ng mga nomadikong tribo na kanilang kinuha upang talunin kami." Sinabi ni Kim Bong-je sa sarili niya, mukhang maayos ang takbo ng mga gawain sa mundong ito. Sinabi ni Estelle, kahit na walang ganon, ang imperyo at templo ay ipinahayag na ang bayan na ito ay isang banal na lugar. Minsan, may mga lizardmen at mga elf na nagdadala sa akin ng mga regalong-regalo.
Sinabi ni Kim Gongjae, "Yan ni." Sinabi ni Estelle, "Pero wala akong gaanong kapangyarihan bukod doon." Dumarating ang mga may sakit, naghahanap ng himala, at ang mga peregrino ay dumadating matapos marinig ang mga alingaw-ngaw tungkol sa banal na lugar. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanila. Sinabi ni Master Alchemist noon, ibebenta ko lamang ang mga potions sa mga aprobado ng Death Sovereign. Kaya, lahat. Sinabi ni Kim Gongjae, "Huwag kang mag-alala. May plano ako." At sinabi niya sa sarili niya, matapos ang ekspedisyong ito, magtatayo ako ng bagong tindahan ng alchemy para sa mga alkemista sa ika-20 palapag. Dahil sinabi niyang tatanggap siya ng mga bagong customer sa pamamagitan ko, kailangan kong tiyakin na maayos ang pag-filter sa kanila. Hindi niya kayang hawakan ang buong trabaho mag-isa, kaya kukuha ako ng mga kawani at gagawing assistant ang got na demonyo. Pwede pa siyang magtanggap ng disipulo, marahil isang mang-ubos na nais maging alkemista. Siyempre, lalaki ang tindahan ng alchemy. Ang bagong tindahan ng alchemy ay magiging isang sangay ng alchemy caste. Hindi magtatagal at magiging headquarters ang sangay. Sinabi ni Kim Gongjae, "May iba pa ba?" Sinabi ni Estelle, "Maliban doon si Dazena." Si Dazena ay isang bata sa aking nayon. Mahilig siya sa mga rice cake na dinadala ng mga mang-ubos. At si Garzov, isang matandang lalaki na nag-aalaga ng taniman. Binigyan niya ng prutas ang mga Black Dragon Hunters na nagbabantay sa nayon, at bilang kapalit, binigyan siya nila. Well, ganoon ang sitwasyon. Sinabi ni Kim Gongjae, "Mukhang maayos ang pamumuhay ng lahat." Sinabi ni Estelle, "Totoo yan." Sinabi ni Kim Gongjae, "Kailangan nating tiyakin na ang mga tao sa mundong ito ay makakapamuhay ng maayos. Kolektahin ang mga bangkay agad." Sinabi ni Estelle, "Ayon sa utos mo." Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili niya, isang nahulog na konstelasyon. Siya ang tinawag na Demon King ng tag-ulan ng taglagas, ang nagwasak sa mundong ito. Sinabi ni Estelle, "Maghahanap ako ng bayan o lungsod na may mga opisina ng gobyerno." Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili niya, alam niya kung paano mag-ani ng kamatayan. Sinabi ni Estelle, ang mga lugar na pinamamahalaan ng gobyerno ay dapat may mga mapa, bagamat baka ito'y sira. Maaari pa rin silang magamit bilang gabay. Maghuhukay tayo ng mga sirang mapa at mag-imbestiga sa mga liblib na lugar, mga nayon at bayan ng pangingisda. Ang mga bata na gumising sa umaga upang makita ang mga katawan ng kanilang mga ina, sumisigaw habang nalalanta silang parang mga ligaw na halaman, dadalhin ko rin ang kanilang mga bangkay. Ang mga taga-nayon na isinumpa ang kanilang mga patay na ina dahil sa pagkatalo bilang mga magulang, ang mga nagtago sa mga balon upang makaiwas sa epidemya, ngunit hindi nakabalik, at mga bilanggo na walang pagkakataong makalabas. Lahat ay namatay dahil sa gutom. Sinabi ni Kim Gongjae sa sarili niya, ang gutom ng 112 piling tao. Sinabi ni Estelle, nandyan na po lahat, Panginoon. Sinabi ni Kim Gongjae, CJ, palayain sila. Habang tinatanggal ang kanyang kamiseta upang ipakita ang kanyang mga buto at sumigaw, dalhin niyo ito. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.